Paano ko daw ginawa itong aking makulay na sapin-sapin cake? Super dali lang nito. Kung marunong ka na gumawa ng sapin-sapin, sisiw lang ito sa'yo. Ito ay gumamit lang ako ng 500 grams glutinous rice powder. Arawan pala yung brand na ginamit ko, but any brand will do naman. Tapos naglagay na rin ako ng 2 cup ng harina. 2 cups sugar. Pwedeng condense yung gamitin nyo dito. Sugar lang ang ginamit ko. Konting asin at naglagay na rin ako ng 6 na basong evaporated milk. Evaporated milk yung gamit ko para hindi siya agad mapanis. Pwede rin namang gata kung ano yung gusto nyo. Tapos hahaluin lang natin ng mabuti dahil hindi ko na ito sasalain. At ito na nga yung itsura niya. Wala nang buo-buo kahit hindi na natin siya sinala. At dahil nga rainbow cake yung gagawin natin, nag-prepare lang ako ng 6 na bowl para sa 6 na kulay at nilagyan ko sila ng tag-iisang baso ng ating mixture. At nilagyan ko na rin ng mga food coloring na nakabase sa rainbow colors. Habang ginagawa nga natin ito ay dapat nagpakulo na rin tayo ng tubig sa ating steamer. Ang una nga nating sinalang ay ang kulay violet at niluto nga natin ito sa loob lamang ng 5 minuto. At para makasiguradong ito ay luto na, tusukin ito ng kutsilyo. Once tinusok tapos malinis ang kutsilyo, walang dumidikit, ibig sabihin ito ay luto na. Pagkatapos ay sinunod ko na ang 3/4 cup ng ating white mixture. At lulutuin na natin ito sa loob ng 10 minutes. At ito na nga yung panghuli, ang green color sa ating unang salang. 2 salangan pala ang gagawin natin. Kapag panghuling color na, niluluto ko ito sa loob ng 20 minutes. Same process lang ang gagawin para sa 3 kulay na natitira natin. At ito ay sa pangalawang salang natin. At ito na nga yung huli, no, ang red color na. Gaya ng unang salang, lulutuin lang din natin to sa loob ng 20 minutes. Luto na nga ang 2 salangan at ito na sila, napakaganda at napaka-perfect ng bilog. Ngayon ay ipi-plating na natin sila. Sa pagpi-plating naman, pinagpatong ko lang yung 2 para mabuo natin yung rainbow color. Medyo nahirapan ako dito dahil mainit pa yung ating sapin-sapin. Kahit pinalamig ko na sila, medyo matagal talaga silang lumamig. Dahil nga nainitan ako, ay nailapag ko kaagad yung pangalawang patong na hindi sila tugma, hindi sila balance. At once na naipatong mo na pala, ay ang hirap na palang i-move. Hindi na sila movable dahil magkadikit na sila. Kaya naman medyo tabing itong cake natin. Ngayon naman ay nilagyan ko siya ng stick sa gitna para naman secure kahit papano. So ito na yung pinaka-itsura ng ating cake, no. Ngayon naman ay isprehan natin siya ng black color, pinaka-ganache niya. Pagkatapos nga ma-isprehan, ito na yung kinalabasan. Ngayon naman ay lalagyan natin siya ng yema ball sa top. Tinutusukan ko lang ng toothpick yung mga palito balls natin para i-secure sa gitna. At ganyan na nga yung itsura niya, oh. Nagkakaroon na ng buhay. Ang ganda. Ngayon naman ay lalagyan na natin to ng designs gamit ang flowers and balls. And to finalize the design, ito na yung look ng ating sapin-sapin cake. Rainbow sapin-sapin cake. Revealing yung pagka-rainbow kasi makikita mo lang siya once na hiniwa mo yung cake. O, diba? Charet! Anong sa palagay nyo? Okay na okay ba yung cake natin? Okay ba yung mga designs natin? Hindi ba na overpower yung cake natin? Baka ito na yung sinasabi nila na flowers na may kunting cake. Charot! Ang dami kasing bilog-bilog, oh. Tsaka yung mga flowers, no? At naghiwa na nga tayo ng kaunti, no? Para matikman na agad natin kung masarap ba talaga. And for me, it tastes like lami talaga.